Alam nyo, sa bawat dakilang kilusan sa bawat malaking kwento, may mga mukhang laging nasa unahan, pero mayroon dong mga nasa likod, yung mga tahimik na nagtatayo ng mga haligi. Ngayon, isa sa kanila ang kikilalanin natin. Pag sinabing revolusyon, sino agad ang pumapasok sa isip nyo? Siyempre, sino Bonifacio, Rizal, di ba? Pero naisip nyo na ba kung paano nabuo yung mismong makinarya ng himagsikan? Sino yung mga taong nagtrabaho sa dilim, yung mga parang backstage crew, para bigyang liwanag ang landas tungo sa ating kalayaan? Okay, simulan na natin Pasukin natin ang buhay ng isang taong hindi madalas nababanggit sa mga libro ng kasaysayan pero naging napakahalaga ng papel. Siya si Aguedo del Rosario. So, sino ba itong si Aguedo del Rosario? Isa siyang profesional na printer o tagalimbag. At dahil sa trabaho niya, maaga siyang na-expose sa mga liberal na ideya na kumakalat noon. Nagsimula siya bilang miyembro ng La Liga Filipina, pero nung nabuwag yon, hindi siya nagdalawang isip, sumanib siya sa mas radikal na samahan, ang Katipunan. Dito natin makikita yung ibang klase ng kabahayanihan Ang kabahayanihan kasi ni Aguedo, hindi nasusukat sa dami ng kalabang napatay. Nasusukat to sa tibay ng pundasyon na itinayo niya para sa samahan. Isang pundasyon na naging daan para umusbong ang revolusyon. Ngayon, tingnan natin paano ang isang simpleng tagalimbag ay naging isa sa mga pinuno ng pinakamahalagang kilusan sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito yung naging journey niya. Mula sa pagiging printer, mabilis siyang umangat. Sumali sa La Liga Filipina at hindi nagtagal, naging mahalagang miyembro na ng Katipunan. At dahil sa talino at dedikasyon niya, itinalaga siya bilang kasangguni o konsehal ng kataas-taasang sanggunian. Isipin niyo yun nasa tabi siya ng mga pinuno, tumutulong sa paggawa ng mga critical na desisyon. Okay, konsehal. Pero ano nga ba eksakto ang ginagawa niya? At paano naging sandata ang kaalaman niya sa paglilimbag? Ito yung talagang interesting sa kwento niya Kasi habang yung iba humahawak ng bolo at baril, ang kapangyarihan ni Aguedo ay nasa tinta at papel. Sa pamamagitan ng limbagan, naipalaganap ng Katipunan ang kanilang mga mitihin at panawagan sa mas maraming Pilipino. Siya kumbaga ang communications arm ng revolusyon. So ano ba talaga ang mga ginagawa niya? Well, siyang nasa likod ng pagprint ng mga dokumento ng Katipunan, mga pahayagan, mga polyeto, mga panawagan. Siya rin ang nag-organize ng mga sanggunian o chapters sa iba't ibang lugar para lumawak ang kilusan. At higit sa lahat, kailangan niyang tiyakin ang seguridad ng lahat ng ito mula sa mga espiyang Espanyol. Grabe yung pressure, isang pagkakamali lang niya pwedeng ikabagsak ng buong kilusan. Pero alam nyo, ang tunay na pagsubok sa karakter ng isang tao, minsan hindi nanggagaling sa kalaban, kundi mula mismo sa loob. At dyan, nasubok ng husto si Aguedo. Habang umiinit ang laban sa mga Espanyol, nagsimula ring magkaroon ng lamat sa pagkakaisa ng mga Katipunero, lalo na sa Cavite, sa pagitan ng dalawang paksyon, ang Magdiwang at ang Magdalo. At itong hiduan na ito, dito magsisimula ang isa sa mga pinakakontrobersyal na kabanata sa ating kasaysayan. Sa gitna ng politika at personal na interes sa Tejeros Convention, nanatiling matatag si Aguedo sa kanyang paninindigan. Habang yung iba nadadala na sa agos ng pag-aagawan sa pwesto, siya hindi nagpadala. Nanatili siyang tapat kay Bonifacio at sa orihinal na layunin ng Katipunan. Isipin mo yung tapang na kailangan para manindigan sa ganoong sitwasyon. At ito ang malinaw na naglalarawan sa kanya. Pinakita niya na ang pagiging bayani hindi lang tungkol sa tapang sa laban, kundi sa pananatiling tapat sa prinsipyo, kahit na ang lahat sa paligid mo ay bumibigay na. Yan ang esensya ng kanyang pagkatao. Sa huli, ano nga ba ang iniwang marka ni Aguedo del Rosario sa ating kasaysayan? Ang pamana niya ay isang malakas na aral tungkol sa integridad. Siya ang buhay na patunay na ang revolusyon hindi lang labanan ng armas, kundi labanan din ng mga idea. At sa labanang iyon, kailangan mo ng mga taong tulad ni Aguedo, matalino, organisado at higit sa lahat, tapat. Naglingkod siya sa bayan ng walang anumang pag-iimbot para sa sarili. Kaya sa susunod na babasahin natin ang kasaysayan, marahil hindi lang mga general ang dapat nating hanapin. Baka sa mga talaan ng mga miyembro, sa mga lihim na dokumento, may mga pangalan pa tayong matutuklasan. Mga tulad ni Aguedo del Rosario na tahimik na bumuo ng ating kalayaan.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.